Hello everyone! Welcome back to Pinay Hawaii. Kung kayo po ay papunta ngayon sa St. Luke's Medical Clinic Ermita para po sa inyong medical examination at ito po ay para sa mga US visa journey ninyo sa mga nag-a-apply po ng inyong visa para papunta po dito sa US. Ngayon po ay magbablog po ako sa inyo tungkol po sa updates ng St. Luke's Medical ngayong 2026. Dahil the last time po nang ako po ay nakapag-upload ng mga information regarding sa St. Luke's Medical, iyon po iyong naging experience ko at thank you so much at naka almost 10,000 views or I think 11,000 views already. So maraming salamat po sa mga nakapanood at nakakatuwa naman po at kayo po ay nakakapagbigay sa akin ng mga kaalaman para po madagdagan pa uli. Ano pa po yung idadagdag nating content para sa mga US visa journey. Dahil ngayon po, meron po akong mga updates na kailangan nyo pong malaman para po ngayong sa latest nating 2026. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga updates na requirements ng St. Luke's Medical Clinic sa Ermita po. Marami po ang kinakabahan dito sa medical exam dahil alam ko po, dahil na-experience ko nung ako po rin po ay magpapamedical. Dahil na-experience ko po nung ako po ay nagpamedical doon sa St. Luke's Medical Clinic Ermita. Pero wag po kayong mag-alala, kaya po nandito si Jeannie Pinay Hawaii para po bigyan ko kayo sa video na ito ng step by steps and guidelines at bigyan ko na rin po kayo ng mga tips na kailangan nyo pong gawin at kung ano po yung dapat nyong hindi gawin para po sa prosesong ito ay mapaayos po ang inyong medical exam. Tayo na po, let's get started. Step 1, book your appointment. So, yan po ang una nating gagawin. Hindi po pa tayo pwedeng mag-walk-in. Kailangan pong magpabook tayo ng appointment sa St. Luke's Extension, Ermita, Manila. Meron po silang website, so mag-register muna po kayo sa online, sa official website ng St. Luke's Extension Clinic, Manila. Then, i-click nyo po kung ano po ang destination ninyo, kung ano pong country. Kasi po sa St. Luke's Ermita, Manila, meron po iyang mga different countries, hindi lang po sa US. Nandiyan po yung Australia, Canada, meron din po dyan ng South Korea, at meron din po dyan ng New Zealand. So, since tayo, kung kayo po ang inyong destination ay US, so i-click nyo po ang US. Create po kayo ng inyong account, ng inyong profile para po sa St. Luke's. Kung meron na po kayong existing na email address, I'm sure meron na po kayo kasi yan po yung email address na ginamit ninyo sa US visa ninyo sa Embassy Manila. Then, yun na rin po yung gagamitin yung email address. Ngayon, kung wala po kayong ganon na email address, pwede rin naman po kayong mag-create ng sarili nyong email address para sa inyong St. Luke's Ermita Medical na lahat ng information na makukuha nyo regarding sa St. Luke's, isasend po iyan sa email ninyo. At also po pala, bibigyan ko kayo ng tips kasi nakita ko po na meron po akong question galing po sa viewers na nagtatanong po sila, for example po, kung kayo po ay F4, nagbibilang po kayo ng groupings ng family po o members. Kung halimbawa kayo parents, 2 po na nanay at tatay o 3 pong katao, 4 po. Pag nag-create po kayo ng profile, pwede na po ang isang primary profile account. Then i-add nyo na lang po ang lahat ng mga additional individual na kasama niya po sa inyong pag-travel. For example, kung halimbawa po kayo ay F4, kung isang beneficiary at 4 na tao o 3 tao po, idadagdag nyo na lang po sila doon sa inyong profile para po the same dates, the same schedule po ng araw na yon, sama-sama po kayong magkakamag-anak na pumunta sa St. Luke's at the same date. Pero ang babayaran po, of course, individual din po ang pagbabayad dito kung kayo po ay 4 na tao o 3 tao. Okay, magsisend po sa inyo ang St. Luke's ng confirmation na kayo po ay naging approve na po doon sa inyong pag-create ng St. Luke's. Then, ngayon po mag-fill up na po kayo
kayo ng lahat po ng informations na hinihingi sa inyo ng St. Luke's para po sa mga detalye sa inyong US visa. For example, gaya po iyon ng kung ano po ba yung case number ninyo, passport number ninyo, at personal informations ninyo, and etc. etc. Then, pipili naman po kayo ng inyong petsa o schedule kung ano po yung slot na available po doon. So, makikita nyo po yung lahat po ng mga available na schedule sa araw na pagpupunta nyo sa St. Luke's. So, kayo na po ang bahala sa schedule ninyo kung ano po yung mga available na schedule. Pamili na po kayo, sesend po sila ng confirmation at appointment interview kung anong date po iyon. Iyon po ay kailangan nyo pong i-print ang confirmation page na binigay po sa inyo o confirmation letter na galing sa St. Luke's doon sa email address po ninyo na kayo po ay may schedule na. So, if ever po na hindi nyo makita sa inbox ang information ng mga confirmation ng St. Luke's, lagi nyo pong i-check ang spam sa email address ninyo kasi maaari pong nandoon po yung informations ng St. Luke's o confirmation letters galing po sa St. Luke's. Maaari pong nasa spam. So, pakicheck po iyon. And then, dadalhin nyo po iyang appointment letter ninyo kasi isa po yan sa mga requirements. At ang address po na papunta po kayo sa Ermita is 1177 George Bacoboy Street, Ermita, Manila. So, iyan po yung address na yan sa St. Luke's, Ermita, Manila. Meron pong St. Luke's sa BGC. Ang pagkakaalam ko doon po, pwede rin pong pumunta doon. Pero iyon po ay para sa mga Canada, New Zealand, and Australia. Pero ang mga US visa po, doon po talaga pinapapunta sa St. Luke's, Ermita. So, iyan po ang tatandaan nyo. Baka pumaligaw kayo, mapunta po kayo sa BGC. Ang BGC po ay para po iyan sa Canada, Australia, and New Zealand. Pero kung US po kayo, dapat po ang St. Luke's, Ermita po. Again, uulitin ko, ang address po ay 1177 George o Jorge Bacoboy Street, Ermita, Manila. Step 2. Prepare your documents. Ito po ay napaka-importante po kung ano-ano po ba yung mga requirements na dapat po nating dadalhin sa St. Luke's. Number 1, passport po. Mag-photocopy na rin po kayo ng passport ninyo. Number 2, yung confirmation page po ng DS-260. 3, yung appointment letter po ninyo na galing sa US Embassy Manila na kayo po ay meron na kayong interview for final interview. And then, nandyan din po ang inyong, of course, yung online registration schedule nyo po sa St. Luke's na finila pa nyo po ng step 1 natin. And kung meron po kayong vaccination records recently, kung kayo po ay nagpabaksin, kung ano man po iyon, dalhin nyo po iyon. And then also, kung meron po kayong mga old x-ray po, pwede nyo rin pong dalhin ang inyong old x-ray. Kung wala naman po yung sa nabanggit yung vaccination records or old x-ray, okay lang din po na wala kayo. Kasi magbabaksin naman po kayo sa SLEC and also mag-x-ray din naman po kayo. Step 3, update medical fees. So, the last time po nung ako po ay nagpa-medical ay ang binayaran ko po last year ng 2025 is I believe is 28,650. Ngayon po this year 2026 nag-update si St. Luke's ng ang amount na 29,995 para po yan sa mga adult. Kasama na rin po dyan ang mga seniors. Doon po sa mga senior na nagtatanong kung meron po bang discount na 20%. Wala pong discount kahit po senior. And then, kapag below 15 years old po, meron din pong amount na binabayaran na mas mababa naman po. Ito po ay 13,910 below 15 years old po ang age ng binabayaran po sa SLEC. Sa pagbabayad po sa St. Luke's, pwede na rin po kayong magbayad sa online kung gusto nyo po siyang magbayad. The last time po nung ako po ay pumunta ng SLEC noon, nagbayad po ako through online. Kung nagbayad po kayo ng through online, gamit ang inyong debit card o ATM,
So, kailangan po i-print nyo po ang inyong confirmation receipt na kayo po ay nakapagbayad dahil dadalhin nyo po iyan sa St. Luke's. Ngayon, kung gusto nyo naman pong cash po ang bayaran ninyo, pwede naman din po kasi meron pong cashier doon. The reason na gusto ko po na online na nagbayad po ako noon is para po malesen na po yung oras ko pumila para sa cashier kasi nakapagbayad nga po ako ng online. At make note po, huwag niyo pong kalimutan talaga ang receipt kasi ipapakita po ninyo yan sa inyo sa window kapag tinanong po sa inyo kung kayo po ba ay nagbayad online. Tips ko na rin po kaya po ako nagbayad ng online para ayoko na rin pong magdala ng malaking halaga sa bag ko para mas save na rin po, at least kung resibo na lang ang dala ko, mas save na rin po, and then lesser time pa rin sa pagpipila. So much better, I recommended na mas magbayad na lang po kayo through online. Pero depende na rin po yan sa inyo kung gusto nyo pong dalhin ng cash. Step 4. What happened during medical? So ito naman po ay pag-usapan natin kung ano po ba yung mga procedure at step by step pag dumating na po tayo sa St. Luke's. Okay, bigyan ko muna kayo ng tips. So pag pumunta po kayo ng St. Luke's, make sure na agahan nyo po ang pagdating ninyo kasi marami pong nakapila rin doon. So kung sino po yung first line na nandoon, so iyon po ang unang aasikasuhin. So kung meron po kayong schedule, kung halimbawa po na example, nakuha nyo pong schedule is 7 o'clock in the morning. So, I rather preferred na dapat po kahit papaano 6:30, nandun na po kayo. Kasi po nagtatawag po ang security guard dahil po sa pagpapasok ninyo doon sa gate na papasukan ninyo kapag kayo po ay may schedule sa SLEC. So, hindi po kayo papasok sa main gate. Meron pong maliit na gate sa bandang kaliwa. So para po dun sa online na ginawa ninyo sa inyong appointment interview sa SLEC. So dadalhin nyo po iyon po ang ipapakita ninyo kasama po ng passport. Kailangan bang mag-fasting? So hindi po, kasi nung the last time po na pumunta po ako doon, sinabi po ng guard na kayo po ay pwede munang kumain kung matagal pa ang schedule ninyo. Kung kayo po ay pang 8 o'clock, pang 8:30, pang 9 o'clock, nire-recommend po na kumain po kayo. So, allowed po na kumain kayo kasi ang sinasabi ng security guard, much better na kumain po kayo kasi para hindi po kayo mahihilo sa loob o magugutom kasi medyo matagal-tagal po ang pag-iintay ninyo sa loob po ng St. Luke's. Okay, dun sa maliit na gate, base dun sa naging experience ko, once na kayo na po ang tatawagin, kung kayo po ay 7 o'clock, papapasukin po kayo, pipila na naman po kayo doon sa chairs, meron po doon kasi inaantay pa po nila yung 6:30 na pumasok. So, kayo po mga 7 o'clock, mag-aantay na naman po kayo. Pagpasok nyo po sa loob, meron po iyon na upuan na ibinibigay sa inyo at saka number po ninyo. Ngayon, tatawagin po iyan. Siyempre, pina-priority muna po nila ang mga senior o PWD bago po kayo sa mga regular na number ninyo. Po namin ginawa noon na I remember, nagpa-photo picture muna po kami. Meron po doon photo booth na tatawagin po ang inyong pangalan, pipicturan po kayo doon. 2x2 ID, I think, dahil meron na po silang photo booth doon. Hindi na po hinanap sa akin ang 2x2 ID pictures ng US Visa. After the photo, registration. So sa registration na yun, nandun po yung window na kukunin po yung inyong mga requirements. So kailangan dala nyo po yung inyong sinasabi kong passport, confirmation page, appointment interview nyo sa US Visa, ang birth certificate po ninyo, ang inyong marriage contract kung kayo po ay married, and then also kung sino po ang inyong petitioner. So, yun po yung mga information at saka case number po ninyo.
ng inyong US visa ninyo. Fill up na po yung person na in charge sa inyo ng lahat ng informations ninyo, and then ibabalik naman po sa inyo yung passport ninyo, yung lahat po ng pinakita ninyo sa kanila, dahil ilalagay lang po nila yon sa system ng St. Luke's nila sa kanila para sa kanilang profile ninyo. Then pagkatapos po niyan, paakyatin po kayo sa 5th floor. So nandun po yung cashier. Pero kung nakapagbayad na po kayo, syempre dun sa registration pa lang po, kita na po nila iyon na bibigyan na po kayo ng isang form na iyon po ay fill upan ninyo. Then papunta nyo po sa 5th floor, may security guard po iyon. So sila rin po yung nag-a-assist doon kung ano po yung susunod na gagawin ninyo. So doon po, meron po doon, once na nakuha nyo po yung lahat ng forms, na fill-upan nyo na po yung forms na yon, nandyan po yung una na meron po yung inyong blood test. So I believe blood test muna po ang gagawin sa inyo. So pagkatapos po ng blood test, nandyan po yung susunod na x-ray. Pagkatapos po ng x-ray, nandyan na po yung tinatawag na vital. Kunin po yung inyong height, ang inyong blood pressure. So wag po kayong mag-alala, ang nagkukuha lang naman po sa inyo ng mga ganyan is yung mga assistant ng mga doktor o yung mga nurse po doon. Then after po niyan, susunod naman po is yung inyong eye exam, and then ang susunod ng eye exam, then nandyan naman po yung physical exam. Sa physical exam ninyo, tatanungin po kayo ni doktor kung ano po yung inyong mga tinitake, kung ano po ba yung inyong vitamins, kung meron po ba kayong surgery, then i-examine po ang katawan ninyo, kung kayo po ba ay may mga operation or surgery noon. Hindi lang naman po lahat. So ang mahirap lang dito, yung kakabahan kayo dahil dun sa x-ray ninyo, hindi nyo alam kung kayo ay positive or negative ba doon sa x-ray, kung may nakita bang hindi maganda sa x-ray ninyo. Kadalasan po sa x-ray, marami po sa mga St. Luke's na nagpapamedical is nagkakaroon po ng sputum. So meron po akong vlog niyan ng sputum, panoorin nyo na lang din po, at saka yung akin din po na medical exam na naging experience ko, para lahat po ng mga information nandun din po, kasi since ito ay updated ko lang po ngayon na 2026 para po ma-shorten yung aking pagpapaliwanag sa inyo. After kung kayo ay negative sa inyong x-ray, pababalikin po kayo the next day. Po yung pangalawa nyong pagpunta sa St. Luke, bibigyan po kayo ng forms niya na kayo po ay babalik kinabukasan. Kung mag-a-assist sa inyo na meron kayong schedule pagbalik bukas para po sa vaccination ninyo. So iyan po ay kung kayo ay hindi po kayo mai-sputum. So ang sputum po, iyan po yung kapag may nakita pong negative or hindi po malinis o hindi po clear ang inyong x-ray. So iyon po kaya po napupunta sa sputum. Anyway, so kung okay naman po lahat, sa second day pupunta po kayo para po sa vaccination ninyo. Then after po na vaccine po kayo, ibibigay po sa inyo ang resulta, o depende po sa instructions ng nag-a-assist po sa inyo kung bibigyan po kayo ng brown envelope, o pwede rin pong sabihin sa inyo na sila na lang po ang magfo-forward ng lahat ng resulta sa US Embassy Manila, and then i-email din po sa inyo ang resulta. Step 5, TB screening. Ito para naman po sa mga hindi po makakabalik ng kinabukasan, kasi po merong mga katulad ko na ako po ay nagkaroon ng pagbabalik, pag-evaluation uli dahil ako po ay na-sputum. So meron po akong experience dyan sa vlog ko, panoorin nyo na lang din po uli. So iyon po, i-share ko lang din sa inyo ang paano po ba yung TB screening. So iyan po ay tayo na sputum. So sputum po, iyan po may bibigay sa inyong 3 consecutive days na babalik po kayo. Depende po kay St. Luke's kung ano po yung ibinigay sa inyong schedule. Pwede po iyan na 1 week, babalik po kayo, o pwede rin pong 2 weeks. Depende po sa dami ng kanilang mga applicants. So bibigyan po kayo, for example, kung kayo po ngayong
August 1, pumunta po kayo sa St. Luke's, then kayo po ay kailangang ma-sputum, binigyan kayo ng schedule ng August 15, 16, 17 kasi 3 days po ang sputum ninyo, and then meron din pong forms doon kung anong oras po ang sputum ninyo. Usually, ang sputum po sa umaga lang po ginaganap. Nag-i-start po sila ng early in the morning, 6, 6:30, 7, 7:30, 8 o'clock. So, iyan po yung mga schedule na binibigay nila po sa mga applicants na kailangan pong mag-sputum. Ang sputum po, iyan po yung inyong pagbibigay ng sample ng inyong plema dahil kailangan pong ma-examine po nila iyon at malaman po nila talaga kung kayo po ay wala pong TB o yung tinatawag na tuberculosis. Or furthermore investigation na rin po kung meron po ba kayo mga infections or bacteria o fungi o anything na makikita po sa binigay nyong plema. So ito po ay kinukulture within 60 days ng pag-aantay natin na period. So tanong nyo sa akin, paano po yan kung meron po akong final interview na tapos na-sputum? So ito po yung sagot ko. Tuloy pa rin po ang inyong schedule sa final interview ninyo. Wala pong mababago doon. Kaya lang po, syempre kayo po medyo mag-aantay uli kahit na final interview na kayo kay Consul, mag-aantay pa rin po ang US Embassy Manila sa resulta ng isputo nyo within 60 days. Syempre kung negative naman po iyon, di pasado po kayo. Pero kung positive naman po at kailangan po kayong magamot within 6 months, bibigyan po kayo ng evaluation ng doktor sa St. Luke's. Pababalikin na naman po kayo doon para po magkaroon po kayo ng gamutan ng 6 months. Ngayon, ang tanong niyo sa akin, paano po kung malayo naman po kami sa ibang province? Okay rin po. Pwede rin po silang magbigay, mag-recommended o mag-request ng isang form para kung saan po kayo magpapagamot na malapit po sa lugar ninyo. For example, nasa Leyte kayo, nasa Bohol, o nandun po kayo sa Cebu, so pwede na rin po doon. Basta bibigyan lang po kayo ng instruction na St. Luke's kung ano po yung gagawin ninyo sa gamutan. Madali lang naman gamutin ang tuberculosis in 6 months once na nag-take kayo ng medicines na fina-follow up nyo lang po at yung inyong lahat ng medication ninyo, magagamot po iyan. Kaya nga lang po, mag-iintay rin uli po kayo ng gamutan ninyo hanggang sa gumaling po uli kayo, then tsaka uli kayo babalik sa inyong final interview kung ano po yung magiging instruction ng US Embassy Manila sa inyo doon sa portal. Pero wag po kayong mag-alala. Mostly, kadalasan lahat po ng mga sa application ng St. Luke's kapag nai-sputum, madalas po laging negative. So yan nga po yung minsang narireklamo, bakit daw laging negative naman. So sayang yung oras natin na tayong nag-aasikaso ng ating US visa natin napepending dahil nga dyan sa sputum. Pero ganun po talaga. So kung kayo po ay na-sputum, wag po kayong mag-alala, is I'm sure negative po yan gaya po ng nangyari sa akin. Then anyway, eto na po tayo. So once na nakuha ninyo po ang resulta, eto na. So kayo po magkakaroon ng US visa ninyo once na everything are smooth sa inyong St. Luke's Medical vaccinations. So, vaccines. So, sa step 6 na to, ito po yung mga vaccines na ibibigay po sa inyo. I remember, 2 pong vaccine ang binigay sa akin. Isa dito, tsaka isa po dito. Ngayon po, tatanungin po sa inyo kung ano po ang mga vaccine na meron kayo. So, hindi po ako makakapagbigay ng information sa inyo kung ano-ano po ba yung vaccine na ibibigay sa inyo. Depende po kasi po yan sa history ninyo at kung ano-ano po ba yung mga vaccines na nakuha ninyo. So, sa vaccine lang po, madali lang po yan. Isa-shot lang po kayo. Once na natapos po ang vaccination nyo, yung immunization na tinatawag. So, iyon po reliever na kayo po ay matutuloy na ang ating US visa journey ninyo. Then, doon naman po sa mga na-sputum, kahit po kayo na-sputum within
3 consecutive days, meron pong tinatawag yan na evaluation. So, ang evaluation po, another evaluation na iyan po ay kung negative naman po kayo o kung meron pong nakitang isang hindi maganda o hindi clear ang lungs ninyo, babalik kayo sa St. Luke's, may schedule po iyan at ipapaliwanag po ng doktor sa inyo kung bakit po kayo na-sputum. Once na ipaliwanag na po sa inyo lahat-lahat at kayo po ay bibigyan ng recommendation ng doktor na kayo ay ready to vaccination na po. So mababaksin na rin po kayo. So wag po kayong mag-alala kahit po kayo na-sputum, bibigyan pa rin po kayo ni doc ng recommendations na kayo ay request na for vaccinations. At doon naman po sa second day na mga normal na wala naman pong nakitang problema sa inyong x-ray, iyon po yung tinatawag na vaccines na kukumpletuhin na po ang inyong immunization. Ibig sabihin, pasado po kayo sa lahat ng binigay na resulta ng first day na examination nyo po. So, iyan po kapag na-immunization kayo ng second day. Kung meron na po kayong mga vaccine, kung ano po man yung meron kayong record, if any, so makakatulong po yun para hindi na po kayo bigyan ng vaccine. For example, vaccine na binigay po sa inyo, isa limbawa po is pang HEPA or example lang po iyon, no? Yan po ay merong hepatitis B or hepatitis A, no? Kung ano po yung mga vaccines na meron kayo, na may record na kayo na pwede na po yung hindi ibigay sa inyo. Kung halimbawa naman po na kayo po ay nagkaroon ng tigdas na, katulad po ako, nagbigay po ako ng information sa doktor na ako po ay nagkaroon na ng history ng tigdas, hindi niya na po ako binigyan ng shots. So, yan po yung mga halimbawa ng vaccines kung ano man yung history po sa inyo tungkol sa inyong vaccines ninyo. Kung wala naman po kayong vaccines o records, di sasabihin nyo na lang po kay doktor na kayo wala na pong vaccine o matagal na po iyon. So, bibigyan na lang din po kayo ng new shots ni doktor. Step 7. Ito po yung step 7 na magandang tips and recommendations ko po sa inyo. So, unang-una po, para po maging success ang inyong medical, kailangan po matulog po kayo ng maaga, eat breakfast po. Fasting is not required po iyan. Wear comfortable clothes. Tip ko rin po, no, magdala po kayo ng jacket kasi kung sa loob po minsan po malamig, at least meron po kayong jacket. And then arrive early and then bring water po. So kailangan po talagang uminom tayo ng maraming tubig. So nakaka-relax po iyan at nakakalinis po iyan ng ating mga immune system at sa mga organs natin kapag tayo po ay laging umiinom ng tubig. Double check nyo po ang mga requirements. So, kailangan po bago po kayo pumunta sa St. Luke's, checkin nyo pong mabuti kung dala nyo po lahat yung mga requirements ng St. Luke's. And also, i-print nyo po yung binigay sa inyo ng St. Luke's na mga tips and recommendations nila, at saka meron po dyan na instructions ni St. Luke's dun sa email na binigay po sa inyo kung ano pong mga floor kayo pupunta. Mas maganda po, dalhin nyo po iyon at i-print nyo po iyon para may guidelines na rin po kayo kung saan pong floor kayo pupunta. So, nandun din po iyon sa email na ibibigay po sa inyo ng St. Luke's kapag kayo po ay nakapagpa-schedule at binigay po sa inyo ang confirmation sa appointment ninyo. So, i-print nyo rin po yung guidelines ng St. Luke's. And of course, kung nandun po kayo sa St. Luke's, relax lang po kayo at stay calm. So, wag po kayo magpapanik. So, kasi kapag nagpanik po kayo, tataas po ang dugo nyo. I remember, naka-experience po ako dyan sa St. Luke's nung ako po ay magpapakuha ng blood test. So, hindi ko naman po sa tinatakot kayo, meron po akong naging experience na nagpa-blood test na po siya. Matabang babae po siya. So, bigla po siyang nag-collapse. So, natakot po kami dahil nag-collapse nga po siya, na bumagsak po siya doon. So, may nag-assist naman pong mga taga St. Luke's para po i-assist. Hindi ko na lang po alam kung saan po, ano pong nangyari. So, on that case, syempre po, nabigla rin ako.
nagulat din po ako, marami pong nagulat, hindi pa po ako nakakapag-blood test. So, iyon po, pagkuha po ng dugo ko, mataas po yung dugo ko, tumaas po yung aking blood pressure kasi nag-panic din po ako, nagulat. So, lahat lahat naman po tayo nagbabago-bago ng blood pressure. Kung kayo po ay napapagod, kung kayo po ay biglang nagkaroon ng senaryo na katulad ng ganyan. So, yan po eh sinasabi kong mag-relax muna tayo, stay calm para po sa blood pressure ninyo. I remember, tinanong ako ng doktor na kung ako po daw ay nagme-maintenance. Wala po akong maintenance, hindi po ako nagme-maintenance. At my age, ngayon po ay 52 years old na po ako ngayon, pero hindi pa po ako nagme-maintenance. I'm still healthy. Mo thank God, wala po akong cholesterol, high blood o diabetic. Medyo lagi po kasi akong ehersisyo o nagwo-workout o nagsusumba o nagwe-weights kahit papaano, kahit sa bahay lang. Of course, a little bit of diet tsaka control na rin po sa mga pagkain. So kaya magtataka kayo, si 52 ka na, so maraming nagtataka na ako'y 52, so hindi halata. Anyway, balik po tayo sa ating medical na mission natin dito para na po hindi humaba. So yun nga po, yung tip ko sa inyo, stay calm at saka kung kayo po naghahanda para sa inyong medical examinations, recommended ko muna po sa inyo 1 week, 1 month or 2 months kung mag-ehersisyo muna tayo at kumain muna po tayo ng mga healthy foods, vegetables, fruits, and fish. Yan po ay mas mabuti munang kainin natin kesa po tayo mag-meat at kesa po tayo mga fatty foods. So, yan po ay recommended ko po sa inyo. Kung gusto nyo po, mas maganda po, mas healthy oil, yung extra virgin oil, yan po ay lagi pong ginagamit na sa atin dahil yan po ay less fats at mas healthy po yung extra virgin oil kung kayo po ang magluluto. Then anyway, mga salad po at saka mga prutas. So, kahit po yung pagkain nyo ng prutas, hindi nyo naman po kailangang kumain ng 1 kilong lansones o 1 kilong mansanas o kahit pa unti-unti lang po sa isang araw is makakabuti rin po yan kesa po wala po kayong fruits o kailangan po talaga natin ng vegetables and fruits and fish. Okay, ano ba yung mga common mistakes kaya po ba tayo nagfa-fail sa St. Luke's? So, ito po, unang-una po, yung pag na-late po kayo sa schedule ninyo. Syempre po, kapag na-late na po kayo sa schedule ninyo, baka po makancel ng security guard dahil hindi na po kayo dumating sa tamang oras. Then, number 2, wag naman po kayong maniniwala lagi sa mga negative po sa social media. Kung halimbawa po kayo nakapanood sa mga social media account katulad ng Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, at kung ano-ano pa po na nakikita nyong negative, wag po kayo masyadong maniwala doon. Maniwala po kayo sa sarili niyo. Ang trust nyo yung sarili niyo dahil alam nyo po sa sarili nyo na kayo po ay makakapasa dahil alam nyo naman po sa sarili nyo kung kayo po ay may sakit o hindi. Kaya po ako nakatulad namin, content creator na gaya ko, si Jeannie, Pinay Hawaii, lagi pong nagbibigay ng advice at mga tips and guidelines para po sa mga US visa journey ninyo dahil gusto ko pong makatulong sa inyo. Yan po ang advocacy ko sa inyo. Lahat po tayo mga Pilipino naghahangad na pumunta sa Amerika. That is our American dreams ng mga Pilipino gaya natin. Hindi lang din po sa Amerika, kahit po sa ibang bansa gaya ng Canada, Australia, New Zealand o sa parting Asia. So lahat tayo gustong mapaayos ang buhay at makaranas ng kahit papaano na magandang buhay. So kaya gusto ko pong matulungan kayo kasi alam ko po hindi po mahirap ang mag-process nito, mag-process ng ating visa, ng US visa natin. Tayo mga Pilipino, pinaghihirapan po natin ang bawat sentabo na ginagastos natin dito. Kaya nandito po ako para kahit papaano makatulong kung sa unting
pagbibigay ko sa inyo ng content na ito at nakakasagot o mga tanong ninyo. Kung kaya ko rin namang sagutin, willing naman po akong sagutin talaga yung inyong mga katanungan. Okay, balik po tayo dun sa mga common mistakes, no? Huwag niyo pong kalimutan ang original passport ninyo kasi kailangan po iyan. At yung lahat po ng mga requirements na binigay ko po sa inyo kanina, kailangan lagi niyo pong dalhin yan kasi yan po ang mga common mistakes na kapag hindi niyo po dala ang mga requirements nila, na sayang po yung slot o interview na schedule nyo para sa inyong medical examinations ninyo. Ito pa po, no, napaka-importante. Huwag po kayo magpapa-schedule sa St. Luke's Medical ng sobrang lapit po ng final interview ninyo. The last time po, ako po ay may tips sa inyo. Ako po ay nakapag-schedule ng 60 days before interview ko po. Nagawa ko po iyon kasi I'm sure sa sarili ko na ako po ay maiisputum dahil ako po ay may mahinang baga. Iyon po ay genetic po sa aming pamilya. So, ang father side ko po, mahina po ang baga namin. So, nung maliit pa po ako, 1 year old pa lang po ako, nagkaroon na po ako ng bronchitis. So, mahina talaga po ang bata ko until 7 years old. Lagi po ako may shots ng vaccine. So, tungkol po dun sa aking lungs. Kaya alam ko po na ako po ay may sputum. So, on that case, iyan po ay pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Basta ang importante po, nasa sarili nyo po kung alam nyo po sa sarili niyo kung kayo po ba ay maiisputum o hindi. Lalo na po kung kayo po ay nagsisigarilyo, so maaari po. O kung meron po kayong naging history ng tuberculosis noon, maiisputum pa rin po kayo. So kahit po kayo ay gumaling na, kung kayo po ay may past history ng TB, so iisputum pa rin po kayo. Gusto po talagang makita na kayo po ay clear. Then, yung vaccination records nyo, kung meron po kayo, so dali nyo na po. Kung kayo po nagtatanong tungkol sa COVID-19 vaccination, hindi na po hinahanap yan. So, ngayong latest 2026, wala na po yung COVID-19 na vaccinations record. So, okay na po iyan na hindi nyo dalhin kasi hindi na po hinahanap yan ng St. Luke's. Then also, ang aking payo na rin po sa inyo, always i-verify nyo po ang St. Luke's website kung ano po yung mga latest updates para po mas maganda po na dun po kayo mag-rely sa website ng St. Luke's kesa po sa mga iba-ibang information na hindi po sa St. Luke's sa website nila. Kasi maaari pong mabigyan kayo ng maling information para po doon sa inyong medical examination ninyo sa St. Luke's. Again, I know marami sa ating mga Pilipino ang kinakabahan pagdating po sa medical examination natin. So, wag po kayong kabahan at wag po kayong mag-alala as long as alam nyo sa puso nyo, sa isip ninyo na kayo ay nakahanda. Basta ang importante po, lahat po ng documents ninyo ay naka-organize. Intact po ang lahat ng mga documents ninyo. Maayos po lahat ito at sa sarili nyo na kayo ay healthy. So, yan po ay hindi po magiging sagabal sa inyong US visa journey ninyo. Okay mga kabayan, kung may mga question po kayo sa akin, leave comment below at kung nakaranas na rin po kayo, pwede rin naman po kayo mag-share para naman po makatulong din tayo sa ating mga kababayan, no? So, like and share and subscribe na rin po kayo sa aking channel, Pinay Hawaii, kung kayo po ay bago dito at sana nakatulong po ako dito sa inyo, sa inyong medical examination nyo sa St. Luke's. Good luck and congratulations sa inyong US visa journey. Sana magtagumpay kayo at thank you so much. Magkita-kita tayo sa next vlog. Bye!